Nakakaloka. Asan yung magtuturo? Kuya, te, yung magtuturo ng Zumba, nasaan? Kanina pa ako nandito, wala. Wala pa din. Kaloka. Zumba baka mo. Ikaw talaga magtuturo ng Zumba? Zumba ba? Ako ba kailangan mo? Hindi. Sorry, Hindi pala pakap na ako. lang natin. Parang wala akong matututunan sa'yo. Wag, nabayaran ko na yung crew. Tuturuan kita ng Zumba na hindi kailangan ipaalam sa asawa. Pero mapapanood. Pero mapapanood to. Okay. Marahil, bago tayo pumuntang Zumba, makikita si Barangay Chairman. May mga katanungan ako para sa'yo. Aha, Pero sige. sa lahat ng katanungan, isa lang hihingiin ko. Sana sagutin mo! On Luis Lessons, walang iba, Sunshine Garcia! Maraming salamat. Alam mo, pinapasaya mo ako. Trending ka rin. Kamusta ka? Okay naman ako. Happy. Ayan. Mukha naman. Uy, congratulate natin dahil sobrang lupit nung concert ng Sex Bomb, tuloy-tuloy. Ano ang pakiramdam? Kasi nakasama ko kamakailan si Jopay sa ibang show. At ramdam ko rin yung saya niya na ganun talaga ka-loved pa rin ang Yes, Sex Bomb. oo. Tapos nung kayo, pag nagko-concert kayo, anong pakiramdam na punong-puno, nagkakagulo ang mga tao para sa inyo? Mayabang kami ngayon. Di na kayo basta-basta nagre-reply. Hindi na yung, sino yan? Later na. Yung Later na, I'm busy. Masaya kami, sobra, di ba? Parang sa age namin na 40, talaga ba ngayon kami ulit sumikat? Yung gano'n, yung ngayon umingay ulit yung pangalan namin. At saka, wag na tayong maglokohan. Palong-palo ngayon ang, Oo. di ba? Palong-palo ang budget, palong-palo ang trabaho. Tama, narinig ko, di ba, nung una, yung mga producer medyo hindi kumahagat. Yes. Maraming nalapitan. Oo, maintindihan mo naman. Kasi Oo naman. wala nang SB eh. Parang matatanda na yung mga yan. Anong Oo. kaya pang i-offer, di ba? Puro sakit ng katawan na lang aabutin yan. Nung nakuha niyo yung balita na yung unang gabi ng concert niyo ay sold out, ano ang pakiramdam nung, Hindi kami makapaniwala. Yun yung totoo. Hindi namin in-expect na masu-sold out siya. Kasi nga kakapromote namin, kakasayaw namin ng kakasayaw na, nakita nila, pwede pa pala talaga silang sumayaw, kaya pa nila. Yun yung nakita nila sa amin kada magpo-promote kami. So doon siya na sold out. After nung round 1 na yon, nung magra-round 2, ayaw na namin nga. okay, Kasi baka mamaya, hindi namin ma-sold out. masustain. Oo. Ang ganda na nung una eh. Pero nung binubuo yung concert, lahat ba agree agad na, game, gusto ko yan? O yung iba, marami dyan yung may konting kaba pa na, tutuloy pa ba natin? Hindi, agree silang lahat. Laban, ganun. Kahit wala masyadong budget, laban. Kasi kumbaga ano na lang yun di ba? Kumbaga fulfillment ninyo. Oo. Pero kayo bang Sex Bomb, on a regular basis, nagkikita-kita kayo? O kumbaga may iba-iba na rin kayong buhay? Nagkikita-kita kami nung iba. Parang si Mia, si Jolan, yun yung madalas kong nakakasama. Pero nung nagsama-sama na, yung mas malaking grupo pa, ano ang pakiramdam? Ayun, nag-away-away. Kala niyo joke? Totoo yun. Hindi. Normal kasi yun. Oo, nandoon yung makulit, Oo. masaya, yung... ganun ulit, bumabalik kami sa dati na hindi na naman tayo magkasundo, nagkakainisan kayo. Oo. Di ba? Kasi mas lalo na ngayon, may mga kanya-kanya na kayong pride, may mga kanya-kanya na kayong utang, meron na kayong sariling desisyon, may mga kanya-kanya na kayong ganap sa buhay. Tama ba? Babalikan ko lang trivia. Kung hindi ako nagkakamali, yung iba alam siguro, na ang original name ng Sex Bomb parang Chicken Sandwich Dancer, parang ganun Oo, ba? chicken sandwich. Para sa, isipin niyo, mula sa Sex Bomb, ang pinanggalingan nun, Chicken Sandwich Dancer. Pwede pa pakwento kung naaalala mo pa? Black pink yung inabutan ko. Wow! Bagets! Fetus! Di mo naman. Hindi, alam mo, hindi ko inabutan. Si Sir Joey daw yata. Oo, chicken sandwich. Hindi ko siya naabutan. Paano ka muna napunta? Ayan, yung simula ng pagiging isang sex bomb mo. Paano ako napunta sali ako ng mga beauty pageant, ganon. Oh. Excuse me. Wow. Kasi nga, ang ginagawa ko lang dati, naghahanap ako ng sakla. Kasi para, alam mo yung para ka lang magkaroon ng pera. Oo. O tatanong, saan may patay? O doon,
pumupunta kami, tapos magtataya ng sakla. Pero nung kasagsagan ng noontime, ano ang pakiramdam na hindi pwedeng hindi mo panood o makilala ng noontime, yung kasagsagan talaga ng sex bomb sa TV? Yun yung pinakaano namin eh. Yung minsan, hindi namin alam kung naramdaman ba talaga namin na sumikat o Okay. kasi ang nangyari sa amin, puro trabaho. Literal na trabaho. Ang utak lang namin is kailangan marami tayong gawin, kailangan marami kang show, marami kang taping, kasi malaki yung kita mo, malaki yung sahod mo. Pero yung ma-feel mo siya na sikat pala kami, hindi eh. So kumbaga, nung time na yon, hindi nyo basta-basta na e-enjoy ang Hindi, lahat? hindi. Wala kang may enjoy. Nung time na yon, pwede siguro pag-usapan to dahil matagal na rin naman. Naalala mo ba kung magkano yung mga unang TF nyo? Yes, ang Itbulaga ko, 250. 250? 250. Tapos, pag mag-out of town ka, 3 sayaw, 1,000. 3 sayaw yun, no? So, kuwari, nagtagaytay kami, nagbagyo kami, basta 3 sayaw, 1,000. So, isipin mo, kailangan kang may show every day para maka 15,000 ka sa quincenas. So, sikat kami noon, hindi namin nararamdaman yun. Hindi, totoo. Tapos, nagkaroon kami ng mga billboard, wala kaming bayad doon. O kaya, meron man, babayaran kang 2,000, ganun lang. Hindi ba nung time na yon, sabi ko nga, ibang pag-dancer kasi, iba yung pagod mo eh. Hindi lang mental pagod yun eh. Meron ka talagang physical na pagod. Meron. May time ba na parang munti ka na okay na ako, quits na ako? Ay, hindi. Sa taping noon, sa Daisy, kasi nga, di ba, parang sariling production, doon yung binabato na namin yung lapel. Kasi ano na kami, yung pagod na kami, meron kaming kunwari Itbulaga, may tok-tok yung sa GMA kay Paolo Bediones. Basta yun. Tapos natatapos kami 2 a.m. Dadaling kami sa Bulacan para mag-taping ng Ulingling. Yung pahiga ka pa lang ng ganon, ganda, sorry ha, kailangan mong kulayan ng ganito. Sabi ko talaga, yung gano'n. Mapapagano ka talaga, tas Tito Jun, Yossi. Tapos umiiyak ka kasi hindi mo na siya maramdaman na Mabigat na. Mabigat na. Sobrang bigat na. Kada taping namin noon, 2,000. Mag-start ka ng 7 a.m., matatapos ka ng 8 a.m., 9 a.m., ganun siya. Pero kailan mo na, kumbaga lahat ng yon, kailan mo nalagay sa likod mo, tapos yung pinagmamalaki mo na sex bomb na sex. Yung kumbaga, kailan mo na feel yung medyo na-e-enjoy mo na? Ngayon, kasi laki ng budget ko. Kaya ko nang umipon ng, alam nyo na. Alam mo na. May nakita akong moment kasi, bukod sa mga guests nyo, parang yung ibang tao, kulang na lang magsiiyakan, magkagulo nung lumabas yung Bini. Parang iba yung feeling, sabi nga nila, iba yung oras ng sex bomb dati, iba din ang oras na binibigay sa Bini ngayon. Pero nung nagsama kayo on stage, ano ang pakiramdam? Natutuwa kami kasi nung napapanood ko sila dati, nakikita ko sila sa TV, pag nag-show sila, sabi ko nga, ay ganyan dati yung sex bomb. Ganyan na ganyan din. Nung nakita ko sila sa mismong concert, nakakatuwa lang na parang nagbigay respeto din lang sila sa mga ate nila o sa tiyahin nila. Tapos sila naman talaga thankful din na parang na-invite sila. Nakakatuwa lang. Sobrang bait ng mga bata. Ay, yung mga chikiting ba, alam nila yung impact ng sex bomb? Kasi kung di ako nagkakamali, si Rochelle, di ba sinasabi niya, na yung mga anak niya ay ang focus talaga ay sa Bini. Yes. Like yung mga kids ninyo, naiintindihan ba, before the concert kasi ngayon, obvious naman nakita, naiintindihan ba kung gaano kalakas ang impact ng sex Oo bomb? naman. Kasi yung anak kong lalaki, ano yun eh, all boys eh, bunso ko. Sabi niya kagad sa akin kinabukasan, pagkatapos niya manood ng concert, lalaki to sabi niya, Mama, gusto ko paglaki ko maging sex bomb ako. Ganun kalakas ang impact sa kanya. Sabi ko talaga, ha? Hindi. Ano sabi niya? Okay na. Kinabukasan, sabi ko, baba na kayo. Sabi ko, bumaba na kayo sa baba. Ganito, mag-i-sleep pa si Mama. Hindi bumaba. Naglalaro sila sa may hallway. Pagtingin ko, suot-suot yung heels ko. Sabi ko, bitawan niya. Seryoso? Seryoso. Meron ka ba isang favorite moment bilang isang sex? Hindi lang sa concert yung bilang isang sex bomb, meron ka ba isang favorite moment, isang favorite na performance, na kumbaga, yun yung palaging magpapangiti sa'yo pag naalala mo? Siguro ako sa concert talaga, yung nakakanta ako sa stage. Isipin mo, ang daming singer, ang daming magaganda ang boses, pero ako ang nakakanta sa Araneta at MOA live. With in-ear. Tinatanggal ko nga I can do this.
Alam mo, siguro kaya kong sabihin na sa interview natin, yung dala kong lungkot, nawala, napalitan ng galit. Galit na galit ako sa'yo ngayon. Hindi ka lang malabas kasi madaming camera, may bodyguard ka pa. Di ba nga? Kasi nga, di ba? Eto, tanong ko sa'yo. Eto, pinag-uusapan natin dati, kasagsagan sa TV at lahat-lahat na. Tapos, tinanong ko kasi kanina, nung naging kay ni Alex, di ba? Na kumbaga, naging ibang mundo para sa'yo. Oo. Kamusta na maging isang asawa ng isang public servant? Ganun pa din ako. Kagaya ng dati. Pagkaharap ko, yung ano ko, yung at isa ko, yung panatag yung loob ko. Pero kapag yung kumari mga kakilala niya na ibang politician na medyo, alam mo yung hindi nabibiro, para kung lalagnatin eh. Yung nakaganon ka lang, yung ang kipot mo talagang Oo. magkikilos, mahirap pa, hindi siya ganun kadali. Kasi marami nagsasabi na, dapat si Sunshine hindi na ganyan, hindi ganito. Kasi may pati personality, kitang-kita naman na iba rin ang personality ni Shine, aminado naman, di ba? Na may expectation tayo pag yung asawa ng isang public servant, sabi mo nga, yung may konting... ganon. Oo. Pero ikaw, hindi ka takot kung gusto mo tumawa at lahat-lahat. Pagka kakilala ko. Ngayon naman, ang ginagawa ko, pag hindi ko sila kakilala, nilalasing ko muna sila. Para okay kami, di ba? Para kasundo na kagad. Oo. Para level, kahit hindi pa ako na nakainom, sila nakainom na, pantay kami ng energy. Ano mas na-appreciate mo ngayon pagdating sa public service dahil nakikita mo kay Vice Alex? Yung tulong. Tulong talaga. Tulad yan, yung lulusong sa baha. Doon ako natatakot kasi. Hindi mo naman masabi, baka mamaya, wag naman, di ba? May mga nadidisgrasya din kasi sa ganon. So, yun yung inaano ko lagi sa kanya, wag mong kalimutan na may pamilya ka, may mga anak ka na kailangan mong uwian. Pero yun yung love niya eh. Yun yung gusto niyang gawin. Na kahit dati pa, hindi pa siya vice governor, yun na yung ginagawa niya. Hilig niya talaga. Tumulong. May magawa siyang mabuti sa nasasakupan niya. At bukod sa sabi mo nga, napaka-bukal sa kanyang loob na tumulong na, sabi mo, pinoproblema mo na nga minsan. Nung nagko-concert kayo, sobrang supportive. Ano ang pakiramdam na talagang ganun yung binigay niya na binibigyan ka rin niya ng napakagandang moment? Siguro nung time kasi na siya yung nasa spotlight. Kung siya yung nagka-campaign. Yung suporta ko naman din talaga, binibigay ko sa kanya. As in, lahat ng pwede kong itulong, binibigay ko. Kumbaga yung sabi niya nga, yung spotlight na para sa'yo, nag-back down ka. Back down Umatras ka ng konti. Umatras ako ng Yan. konti. Pinaganda mo, pwede namang atras lang. Kasi nga yung... Uminit pa yung ulo ko, napaisip pa ako. Nag-loading kasi yung utak ko. Pwede naman, back down. Away ba to, suntukan? Back down. Pwede. Naghang. Kailangan loading. Walang ibang guest? Walang pwede ngayon, no? Walang ibang host. Hindi ako Si Alex na lang tinutulungan. tawagan nyo para mag-uusap isang vice, isang natalong vice. Hindi, ayun nga. So, ngayon naman, nung ako yung nasa spotlight, siya naman talaga yung todo support. Na sinasabi niya nga, Mama, okay lang yan, gawin mo yan ka. At yun naman isa din sa sinabi niya, nung nanalo siya, huwag mong babaguhin yung sarili mo. Hindi mo kailangang baguhin dahil ito yung position ko. Kaya nung bumalik sa akin yung SB, sabi niya, gawin mo, mag-ipon ka lang. Yun yung inano niya. Ganda. May nakikita ka ba mga difference nung time ng SB, kasagsagan ng SB, versus yung mga girl group ngayon? Anong training ng dati? Nung nagsisimula pa lang kayo? Kasi na-imagine ko, kailangan pulidong. Jazz. Yun talagang yung lines mo, i-correct nila. Hindi ka marunong mag-split, hindi ka flexible. Pipilitin nila yan kahit yung masakit. Hindi mo kaya, bigla nilang, alam mo yung didiinan nila. Tapos kinabukasan may lagnat ka na. Nakasplit ka nga, kinukumbulsyon ka naman. Isabay mo na lang. Sa totoo na mag-split. Oo. Ganun talaga, pipilitin ka nila. Iba yung dati, iba siguro dati sa ngayon. Isa sa mga pangarap ko bilang isang host, hindi lang ako napagbigyan, makatrabaho ang TVJ. Ano pwede mo ikwento tungkol sa pagtatrabaho kasama ang TVJ? Si Tito Joey talaga yung sa kanila. Yung parang, si Bossing kasi seryoso eh. Actually, oo. Seryoso siya. Pero minsan may time na pag nasa mood siya talaga, makikipagkulitan siya. Pero si Tito Joey, parang walang oras sa kanya. Yung anytime na, sige makulit kayo, di makulit din ako. Yung ganon. Tito Sen? Si Tito Sen hindi namin masyado. Mas more on kay Tito Joey at Bossing.
Ito, looking back sa sabi ko nga, ang dami mo na rin nagawa for GMA, for ABS din, 'di ba? Nagkasama tayo. Nakikita ko pa kayo, 'di ba? Dumadalaw ako sa taping niyo dati. Ano tingin mo yung biggest achievement mo sa lahat ng 'yon? Ay, naiyak siya. Hindi eh. Buffering yung utak. Ano yung pinaka para sa iyo? Ano yung parang ilalagay mo sa tugatog na, ay, nagawa ko to, na-achieve ko to? Day 17 talaga. Day 17. Siguro kung may kukunin akong episode sa Day 17 is kung saan yung gumawa ako ng autistic ako. Wow. Yun siya. Tsaka yung isa yung nabaliw. Parang ganon. Dahil sa love. Bakit yun ang ano mo? Dahil very, ano ba, na parang na-challenge ka bilang isang actress? Oo, isa yon. At kasi dati sa Daisy, last taping natin ngayon, o kaya ito yung episode namin na mabait ka dito, ika-Monday, masama ka na kagad. Gulo ka. Oo. Yung hindi pa sandali lang magpapahinga lang ako, i-internalize ko muna yung character ko. Walang ganun-ganon. Agad-agad tayo, mag-shift ka kagad. Kulang na lang next role mo, pusa. Oo, ganon. Kung walang kinalaman sa performing ang naging buhay mo, di ka naging dancer, artista, kung ano pa, ano kaya naging landas mo? Gusto ko sana maging flight stewardess. Oh, wow. Oh, yes. Can you give us a demonstration, please? Sa English? Yes, as much Okay, as possible. so- We're doing an international flight No. from Manila to Bukawi. Nakalimutan ko na yun. Ayan. Babalikan ko lang si Vice kasi na-appreciate ko yung kwento mo kanina. Is there one particular action siguro na ginawa sa ni Vice? Na kumbaga na-treasure mo talaga. Bukod dun sa suporta niya sa concert, na talaga namang alam mong nasa tamang partner ka. I mean, walang perfect relationship. Okay. Pwedeng may time na ako nagkakamali, may time na siya yung nagkakamali. Pero at the end of the day, lagi naming pinag-uusapan na hindi pwedeng bitawan yung pamilya. Always nating i-choose yung pamilya natin. Kasi may mga anak na din tayo. Hindi lang yung dahil may anak tayong dalawa, kundi tayong dalawa mismo. Hanggat maaari, parang yun yung pinag-uusapan namin sa bahay, tayong dalawang poste, hindi tayo pwedeng masira. Para kasi isang masira sa atin, Guho. automatic, guho yan. Kaya niyang ipagpalit kung ano man yung schedule na yan, basta kailanganin ng pamilya niya. Priority niya yung pamilya. Family first. Yes. Okay, eto naman. Ayoko nang pahabain ng palamuti. Yung huling concert niyo nalagyan ng maraming kulay. Kung ano, musbong, kung ano namang ano ang pakiramdam na nadamay kayo dun sa kay ni Alex dun sa sabihin na natin paratang ng iba. Ako kasi kung ito okay lang, minsan lang ako magbibigay ng seryosong seryoso nga to. Seryoso to. Ng seryosong Wala opinion. na to. Hindi si Luis to. Oh, gusto ko magbibigay ako ng seryosong opinion, Hindi. pero ito yung suot ko. Oo. Parang hindi ko ma-sure kung siya ba talaga to. Magbibigay ba talaga siya ng seryoso? Kausap ko si Jopay. Ah. Pinag-usapan namin ni Jopay to is, ang bahay mo. Huwag ka nakikialam sa bahay ng iba. Totoo. Di ba ilang sa akin, kung may certain structure or rules kayo sa bahay, sa inyo yan. Pero wag mong i-impose yun Sa iba. sa iba. And yung sa inyo kasi medyo nabanggit pa nga kayo. At wala ko baga nanganak ng issue, maraming nadamay at lahat-lahat. Nung unang lumabas yun, yung ganun, ay hindi ko nabibigay pangalan lahat-lahat. Anong naramdaman ninyo? Ano kasi yun parang lumabas yun, nabasa na namin, kinabukasan na lang kasi may I-date pa kami na, Feb 14, di ba? May I-date kayo, happy moment. Tapos kinabukasan, sabi na kagad sa akin, nabasa mo na ba to? Napanood mo na ba to? Alin? Tapos yung totoo, wala siyang dating sa akin. Yung parang, okay, dead ma. Hindi ako ganun apektuhan. Hindi ko alam kung siguro dahil alam ko kung anong... Kung ano yung intensyon. Oo, parang sa akin, ibang tao na bahala ng ibang tao. Si Vice, anong pakiramdam? Kasi once again, Wala. Sabi niya nga, kilala niya naman din kasi. So parang ayaw niya ng patulan. Hindi yan yung pampatol ng ganito. Nasaktuhan lang na may post pa ako na parang very supportive nga siya. Oo, tama. Sakto. Nagsakto. So, na parang, kaya mong sabihin na yung pag-post mo, walang intensyon ng pagpaparinig talaga. Nagkataon lang. Dali lang. Sumagot ka. kaya ko sabihin na sinadya ko yung post na yon. Nadaan ka sa ilaw. Pero after everything, kamusta kayo? Especially kay
Hindi kami nag-uusap pa. Hindi pa namin napag-uusapan. Hindi pa rin naman ako nag-reach out or kung sino. Kanya-kanyang buhay muna. Oo. Sabi ko nga, kung magkikita kami sa daan, meron kami nagtrabaho kami nitong last, ganun pa din. Walang problema sa kanya. Sa kanya. So, na kinino ang problema? Ayan. Kinino. Oh, happy na. Basta po, wala nang Zumba. Nakuha na natin ang sagot na gusto natin. Bye-bye. Ano gusto mo lang sabihin sa lahat ng nagmamahal talaga sa sex bomb, simulat sa pools about member na talaga namang alam mo, nandun sila dati, nandyan sila ngayon, at ramdam mo sa mga susunod taon, hindi mawawala ang pagmamahal nila for SB. Very thankful kami sa kanila. Yung totoo yun grabe yung pagpapasalamat namin kasi simula noon, nandyan sila, tapos nawala kami, still nandyan pa din sila. Parang nagpahingalan din sila and then bumalik sila. Ngayon, meron pa kami mga bagong followers na. Oo nga, yung mga new gen. New gen na. Talaga ba nakuha pa? Ate, ang gagaling nyo. Ilan taong ka na? 13. Tuwan-tuwa kami. Hindi pa kayo pinapanganak. Parang gano'n. Kaya baby pa kayo. Yung thankful lang kami. Feeling namin na sobrang blessed. Kasi parang alam mo yung pinaramdam nga sa amin ni Lord ulit na kung Blessing kayo. Hindi nyo masyadong naramdaman to dati. Ay, gusto Ipaparamdam ko ko sa inyo ulit. Uy, gusto ko yun. Bago nyo isara talaga yung libro nyo as grupo. Ma-feel nyo lang ulit. Makapagbigay kayo ng saya, makapagbigay kayo ulit ng pasasalamat sa mga taong naghintay sa inyo. And then, ganun din. Kumbaga sabi ko nga, hindi kami, parang sa akin hindi kami ang may regalo sa mga tao. Parang sila, yung suporta nila, yun yung pinakamagandang binigay nila sa amin na iti-treasure na namin yun hanggang sa pagtanda namin. Gusto ko yung sinabi mo na malupit yun na yung mga hindi na paranas dati, ngayon binabalik times 10 pa. Diba, lupit? Kasama mo dyan. Yes. Pero ano bang point kung tinawag yung si Zumbaba, kung hindi naman tayo magzuzumba? Maturuan lang kita ng konti. Kasi nakikita ko yung sayo mo para kami Hindi sakit. naman kamo sa pagmamayabang, di ba? Pero mas maputi yung legs mo sa... Nilalamig pa ako sa lagay na to. Okay, sige. Gagawa ko ng 2 steps, tapos ikaw mag-aambag ka ng isang step. Okay. Isang 8. Okay. Okay. Open, offer. Oo. Open, over. Yan yung una. Yan yung una. Okay. Kaya pa? Teka lang, check ko lang pulso mo. Hirap ka na. Hirap ka na kaagad. Hingal ka na. Kasi ito na yung next level. Okay. Kumbaga ito, apit gambas pa lang yan. Okay. Okay? Open, offer. Ito na. Close, I'm shy. Close, shy. Yan. O, yun muna yung sa akin muna. Tapos mag-aambag siya pagkatapos. Okay. Ready? Okay. 5, 6, 7, 8. Open, offer. Close, I'm shy. Yan, malapit mo. Tama naman. May potential ka. Thank you, Ngayon, Coach. mag-ambag ka Okay. at papakitaan kita, baka umuwi ka pang umiiyak dahil ang ganda na makikita mo. Ano yung sa'yo? Okay. Saan tayo galing? Sa shy? QC. Galing tayong QC. Pauwi ako mamaya. Bulacan ako. Okay. Okay, from shy, let's do, again, open, and chest. Siya, may pamilya ako. Konting respeto naman. Magtira naman tayo. Kaya para mo sa sarili yan! ko. Wala na, hindi. Gusto mo to, di ba? Nagaganito lang. Open, and chest. At saka yung kailangan mo ka mo, and chest. Game! Let's do this. Shy from shy. Okay. Let's do open, and chest. Okay. Ready ka na? Ready. Game patingin. Okay. Kaya. Dami-daming nagsasabi sa'kin sobrang gwapo ko. Lahat sila ay elip sa postura ko't anyo. Pamatay na smile, sabayan pa ng kinat. Mapapasaya. Malupet! Thank you very much, Sai, sa pagsama sa amin. God bless you. Marami ka napasaya at marami pa. Thank you for watching Luis Listens. Zumbaba returns. And congratulations once again sa sex swap natin. At pa-hi din kay Vice Alex. Yes. God bless you everyone. Zumbaba. Sinong susunod na sasayaw? Ewan ko. I-message nyo lang. Bye-bye. Gamitin niyo yan sa next concert nyo. Anak ako ng gwapo, kasalanan ko ba yun? Kung mga kababaihan lahat sa'kin na oon. Hirap lumaba